Get ready ako kasi may trabaho si Farzan. Aray. Ay, ayun na naman yung mga makulit. Kailan upload? Sinabi ko sa inyo, huwag niyo ako minamadali. Next year. Gusto pang ilang tanong na yan. Ay, huwag niyo naman ako i-pressure sa pag-upload. Mahirap mag-edit. Hindi siya cut, transition. Kamusta po kayo? I'm good. Hina, thank you. Sige po, thank you. Ano po yun? Sino si Spencer? Spencer? It sounds very familiar. Spencer. Nakatulog na po kayo maayos? Yes, actually, kahapon, tsaka ngayon. Yun, kasi kahapon po ay, hindi ko lang kung andito, yung mga Jeff Pat, tsaka Pearly Shells. Umattend po kasi ako ng ni Perlas kahapon, birthday. Early birthday celebration. Kasi ang tunay po na birthday ni Pat ay sa 14 pa. Ayun. Sorry. Inaayos ko lang yung date kasi nasa stress na si Perlas. Ang dami daw nag-greet sa kanya. Uy, tsaka guys wait, nakalimutan ko. Pero sino po nag-edit nung ko, yung solo live ko? Thank you so much. Wala lang, nakakakilig yung may nag-edit para sa akin kahit wala akong kasama. Hindi ako sad boy Grateful boy. Hindi naman ako sad boy, pero sobrang grateful ako na may nag-edit para sa akin na wala naman akong kasamang ibang team bardagulan. Parang pinaramdam nyo sa akin na parang entertaining din ako. Ano daw? Ang dami sinasabi. Hindi ka magagalit sa sarili mo. Ayan, thank you po. Pasok ba ako tomorrow? Yes. Uy, kailangan na natin pumasok. Wala na tayong pera. Kailangan na tayo talaga pumasok, di. Papayag ka? Sila kumakain sa Jollibee, tapos tayo quick lang. I mean, no offense sa mga quick, pero papayag ka ba na ganyan lang tayo? Hindi pwede. Gagi. Nirepost ni Ate Perlas yung post ko na slayable. Ano yun? Uy, di ko nakita yun. Ano yung slayable? Sorry, guys. Kasi guys, ito, pwede ko na ikwento. Kasi itong mga nakaraan, puyat na puyat ako. I mean, maliban dun sa... Si Arvin. Yun yung unang video namin ni Briggs. Kaming dalawa ni Briggs, nag-shoot po kami ng mahigit like 1 hour and 40 minutes. Thank you so much po sa nag-edit para sa akin. Ang galing nyo po umakting. Saan po sa Chances Are You and I? Din ho namamansin ka ba? May magsalita ka na lang. Siyempre ba't ako mag-live kapag hindi ako namamansin? Ang tanong, anong klase kang papansin ka? May sasabihin ka ba na importance sa buhay natin? Ano po weather sa Korea tuwing March? Ano po na yan? Spring, puti. Di ba sa Japan, pag cherry blossom, pink, di ba? Pink. Sa Korea po, puti ang cherry blossom namin. So, makikita ka ng maraming maputi. Hindi afam ha. Maputing flowers. Petals. As in, tulog lang ako ng tulog. I swear. And then, na-realize ko guys, may deadline pala ako. May kailangan akong i-shoot. For Nico End. Alam niyo yung Nico End, di ba? Yung damit. Hindi si Nico, Badayos ha. Ayan. I have to take a picture for that. Yan. Kasi in-invite ako last time guys eh. So, pag nakita nyo yan, siguro ako, give blessing ulit ako pag nag-post ako niyan.
Kuya Gino, it's my birthday. Hello, mga Capricorns natin dyan. Si Renji, may solo edit rin siya na repost ni Per. Saan? Tag nyo naman ako, please. I mean, for sure, tinag. Kasi guys, minsan may mga nag-edit, pero hindi nila ako tinatag. Ang ginagawa lang nila is hashtag. Yes. Slayable. Hirap. Alam mo. Thank you. Ayok. Nagka-cringe ako. Hindi pa ako sanay eh. Hirap. Renji, follow kita. Ay, sorry. Basta guys, pag kung mag-edit kayo, pwede palagay yung context ha. Hindi yung maldita lang ako ha. Pwede palagay naman yung context no na bakit ganun yung ko. Bakit ganun ang context? Kasi baka mamaya ang ilalagay nyo is pang rebat ko lang na parang mahirap, di ba? Pero Renji did nice. Thank you Renji. Andito ka ba, Renji? Anong month po yung winter? End of parang simula nung end of November until January is winter. Probably. Ay, Renji! Thank you! Shout out sa'yo. Na-follow back kita, Renji. Thank you ah. Thank you. Sorry, hindi ko agad nakita. Sorry. Kasi alam mo naman, yung mga nakarang araw, may podcast ako with Bricks. Tapos ito si Perlas na ER pa. Alam nyo ba yung huli ba kayo sa balita? Naalala nyo, di ba naka-live ako? Tapos pinamute ako ni Dada. Sabi niya talaga sa akin, Gino, bakit? Nakauwi na ba kayo? Naka-live ka? Mag-mute ka? Mute. Tapos sabi ko, ano meron? Si Perlas pala. Ano meron? Nasa ER. Di ba? Ay! Galing mag-acting. Tapos sabi niya sa akin, huwag mo ihalata sa live ha. Sabi ko, tangina mo, sana sinabi mo bago mo sinabi na. Paano kung hindi magugulat na ER yung kaibigan mo, di ba? Sana sinabi mo muna. Uy, wag ka muna magulat. Wag ka magpahalata sa live. Sana ganun muna. Tsaka niya sinabi sana na na-ER siya. Sabi niya, na-ER siya. Sabi ko, patayin na. Paano ka hindi magugulat? So, ganito po kasi yun. Guys, sa totoo, basta ang masasabi ko lang is, okay na si Perlas ngayon. Nagkita naman kami kahapon, di ba? Nag-birthday sa lubong po siya kahapon. Ng 10 days ahead. Sobrang OA. Ayan, tas inimbita po ako ni Pearly Shells. Pero hindi po ako agad nag-confirm kahapon. So, kung andito ka man, I'm so sorry sa mga Pearly Shells. Kasi alam naman natin lahat, di ba may trauma tayo? May trauma ang Team Bardagulan. Na parang, ano ba? Naalala nyo ba si Sai? Inimbita siya tapos hindi pala siya official event. Naalala nyo po ba yung ganun? Ano? Kaibigan? kinaibigan mo lang si Balugang Perlas nun pam na with Dirty Q. Kinaibigan. Ano daw? Andito na naman siya! Hala, nandito na naman si Hater! Hello! Huy, how have you been? Siya yung nambabash sa akin nung yung sa plane crash guys, nung medyo tinamaan ako ng paranoia. Hello! How are you? How are you po? Uy, pero promise, hindi ako naiinis sa kanya or anything. Na-miss ko siya ng very light. Uy, Marge, thank you ah. Kasi dahil sa sobrang pagiging hater mo sa akin, nung last time,
Ang daming nagbuhos ng gift sa akin. Kasi naawa sila sa akin, inaaway mo ko. Thank you ah. 21k stars ako noon. Nagbayad ako ng Meralco gamit ng ano mo. Thank you so much. Roar! Oh, diba? Thank you, Ate Monica. Sige, go. Thank you. Hindi guys, binash niya ako nung ano, medyo galit na galit po. Ayoko sabihin bash. Kasi everyone is entitled to their own opinion. Basta, galit na galit po siya sa akin. Tapos, ang dami pong naawa sa akin, nagbuhos ng mga gifts sa akin. Thank you, Marge. O, mag-thank you tayo, guys. Siya nagbayad ng Meralco ko nung December. Uy, wag nyo i-mute yan. Para month of January. Birthday naman next. Pero Marge, wag mo naman ginaganyan ng kaibigan. Okay lang sa akin yung... Okay lang yung ako yung binabash, pero wag mo naman idama yung mga kaibigan ko. Sila QD at Perlas, kahit ganun-ganun lang yan. Kahit medyo bardagulan lang kami sa online, sobrang totoong tao yan mga yan. Like, we're legit yan. Sobrang mabait yan mga yan. Ako na lang i-bash mo para ako ang yayaman dito. Pinsan mo ba si Suzy B? Hindi po! Saan lakad mo? May shoot po ako! Guys, hindi ako nagme-makeup pag may lakad ako. Nagme-makeup lang po ako pag may events ako o kaya may shoot ako. Kuya Jinho tuloy. Ay, oo nga, yun nga. So, hindi kasi guys, naalala, pero we listen and we don't judge ha. Walang magbabash ha. Pero sabihin, ikwento ko lang yung totoo guys ha. So, di ba naalala niyo yung podcast, yung kami ni Vrix, nag-live ako. Tapos, nagme-message si Vrix last minute na parang, Jin, sabi ko, oh bakit? Di ba naalala nyo, nag-i-message ako ng i-message dito. Wait lang po sa makeup. Ituloy ko muna yung story time. Sabi ko sa kanya, oh bakit? Sabi niya, papunta na ako sana. Sabi ko, oh. Pero pwede ba kasama ko si Perla? Sabi ko, ano meron? Oh, pwede naman. Bakit? Pero sinabi ko lang po kay Brix na, wala akong problema na kasama si Perlas. Pero ikaw, ako kasi gusto ko medyo seryoso ka sa podcast ko. I mean, yung ano pa rin, nakakatawa pa rin yung banter namin. Hindi naman namin matatanggal yung pagiging baliw eh. Pero gusto ko sana more serious. Kaya nga iniisa-isa ko sila para, they feel more comfortable opening up. Kasi minsan guys, di ba nakaka-cringe pag ang dami mong ka-close dyan sa mga confession. Parang mas nakakahiya mag-open up. Diba? So, sabi ko sa kanya, basta comfortable ka, go. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, sige daw. Sabi ko, in-explain naman ni Brick ha. Sabi niya, hindi kasi ganito, may daw. Si Perla, she's thinking of many things. AKA, naiinip ata. Gano'n. Pero nagigets ko yun kasi bilang mag-isa dito sa Manila, minsan kasi guys, talaga, mag-overthink ka talaga mag-isa. So sabi ko, go lang. Pwede din natin isama si Perla sa last topic natin. So wala talaga siya sa plan. Tapos nung dumating sila, si Perlas, nakakati siya, ganun. Ala! Jason, sorry late reaction, nagkukwento kasi ako eh. Nakakati siya, ganun, sabi niya, Jin, may lotion ka ba? Gumanon siya sa akin. Sabi ko, bakit? Ewan ko, sobrang dry skin ako. Sabi ko, hala, baka allergy yan. Tapos sabi niya, hindi, ganito ako tuwing may regla, ganun. Di ba, Kev? Yun ang sabi. So sabi ko, ganun ba? O, kasi mayroon din akong kaibigan ganun na nagkaka-rashes tuwing may regla. Sabi ko, sige, ito lotion, ganun. Tapos, nung nag-shoot kami, okay lang naman. Grabe lang. Makikita nyo naman yan. Pag na-upload ko, walang problema. Okay na okay siya. Tapos nung kumain kami,
Wala naman siyang, ang kinain niya lang guys is instant noodle. Kasi diba, paborito niya yung mga Korean noodle. Wala siyang halong seafood, wala siyang halong manok. Tsaka kinakain niya naman yan lagi eh. Kasi nga, diba, dati nagtatrabaho siya dati sa Korean restaurant, Korean convenience store. So kumain kami, tas nung hinatid na nila ako sa bahay, kasi may driver si Dada. Nakita ko sa mukha ni Perlas may pantal-pantal. Pantal-pantal. Sabi ko, huy, gago. Sabi ko, huy, hindi na regla yan. Allergy ata yan. Tapos, tsaka na-realize ni Perlas, oo nga, parang allergy ata. Ay, nako, buisit. Alam nyo guys, nung habang nag-shoot kami, ilang beses na namin sinabi yan, yung, Bricks na, baka kailangan mo ng antihistamine, baka allergy yan. Hindi, okay lang daw. Nag-message pa nga si Nico eh. Ay, bawal ba sabihin yan? Nag-message pa nga kachat niya pa si Nico, tapos pinapakita niya yung pantal niya sa legs. Doon una nagsimula. Bahala na, cancel kung cancel. Basta ako, nagpraning ako talaga. Tapos sabi niya po na, okay lang daw. Oy, kilig-kilig pa si Gaga. Sabi niya, papadalan daw ako ng gamot ni Nico. Nag-aalala siya, sabi ko. Proud ka? Parang, so nagjo-joke time pa siya. So akala ko okay lang. Nung pauwi na kami, di ba, nakita namin yung pantal. Doon na medyo naging seryoso na yung conversation namin na, huy, mag-anti-histamine ka na. Mag-anti-histamine ka na. And then, nung umalis na sila from here, sabi ko, minessage ko ulit si Dada para sigurado na parang, uy, Dada, may 24 hours na mercury drug dito sa may BGC. Ganun, may drugstores dito na 24 hours. Please, can you please buy Perlas antihistamine? Kasi sa tigas ng ulo niya, alam ko hindi yan gagawin niya. Hindi niya yan gagawin pag siya lang mag-isa, sabi ko. For sure sasabihin niya, hindi, mawawala to. Ganun yan eh. Ano yan eh? Invincible yan eh. Invincible yan si Perlas eh. Feeling invincible. So ayun. So sabi ni Bricks, oo, ito, kakabili lang namin ng antihistamine. Pinainom ko na sa kanya. Tapos, wait lang, anong foundation? Itong dalawa po, hinalo ko po. This is my all-time favorite. Ayan. Sabi ni Dada sa akin, pinainom ko na, kakabili lang namin. Tapos nung ininom niya yung antihistamine, ayun na, diba, sabi ko, okay, thank you Dada again for your time and please take care of Perlas. Alam mo naman yung baby girl natin, tikas ng ulo, ganon, diba? So, tas pag uwi ko, nagligo ako, tas nag-live ako agad para magpasalamat sa inyo, diba? Tas biglang, yun na, tumawag si Bricks na, Jin, naka-live ka ba? Oo, bakit? I-mute mo. Mute. Diba? Tas sabi niya, nasa ER kami, sabi ko, ayun pala, na acid reflux siya. Kumbaga, bumaba na yung allergy niya, yung allergic reaction niya, nawala na yung pantal, tsaka yung pangangati niya. Pero ang problema is na acid siya dun sa ininom niyang antihistamine. Dun daw, baka daw dun nangyari. Kasi, guys, don't get me wrong, okay? Pinakain ko yung perlalo nyo ha. Baka mamaya sasabihin nyo, Gino, nag-invite ka ng guest, di mo pinakain. Guys, nilibre ko silang lahat ng kape sa Starbucks. Si Perlas nga, napaka-arte. Sabi niya sa akin, ako na, sabi niya sa akin, hindi ako na. Sabi ko, hindi ako na. Pinuntahan nyo nga ako kayo ngayong galing malayo. It's kailangan lilibre ko kayo, ganon. Sabi niya, sige. Pero ako sa tinapay ganon, yung mga, yung mga sandwich daw. Sabi ko, sige, basta ako sa drinks. Tapos ang in-order ni Perlas, yung pinakamaarte na drink from Starbucks Reserve na may ice cream pa sa taas na hindi ko pa na-try. Yes, yun nga. Papunta tayo dyan. Nagkukwento ako, guys. So, kalma. Diba? So, yun po yung pinili niya. Tapos sabi, so, sabi ko, separate transaction po. So, in-order ko muna yung drinks. Tapos,
E di yung sandwich. Tsaka 2 corned beef pandesal, 'di ba? Para sa iyo Dada, ako Danish, tapos si Perlas din corned beef pandesal. Nung magbabayad na, sabi ni Perlas, "Wait, nilalamig ako, mag-antay ako sa labas." Lumabas! Sabi ko, tangina nito kala ko ikaw magbabayad sa... Nice. Sabi ko, no problem. Kinukwento ko lang. Hindi ako nanunumbat umayos kayo Walang-wala yan. Ang taba din ng utak ng niya gaganyan Kevin, can you get me water, please? Dal ko Di ba nice move pa? Tapos nagtingin ako sa kanya. Wait, nilalamig ako. Magantay na lang ako sa labas. Lumabas! Tapos, ayun. So, kumain na kami. Tapos, bago kami lumabas, bago kami mag-podcast, nag-Chips Ahoy din yan. Kasi naghahanap siya ng chichirya daw. Kasi gutom na gutom daw siya. So, kumain siya ng Chips Ahoy na di ko alam kung inubos niya or kumuha lang siya ng 3 piraso tapos natapon din. Ewan ko ba? Basta ganun. Tapos nung after podcast, nilibre ko sila sa Korean restaurant. Tapos kumain siya ng instant noodle. So feeling ko kaya po siya na acid reflux kasi nagkape siya, 'di ba? Coffee siya. Kahit may ice cream, may coffee pa rin yan So feeling ko dahil po doon, kumbaga may regla na nga siya, nag-coffee siya, tapos nag-spicy food pa po siya. Spicy food, ayun, yung MSG, 'di ba, yung instant noodle. Tapos nag-antihistamine siya. So feeling ko nag-trigger po yung acid reflux na 'yan. So on the way siya, bumaba na yung antihistamine, yung allergy niya, pero ayun na acid reflux na yung kalaban niya bigla. Ay nako. So ayun, nung biglang tumawag spicy food tsaka coffee po, ayun. Tama po yan. Guys, malay ko po ba? Siya naman po namili. Ang dami niyang nakain. Si Dada nga walang kinain siya nga yung biglaan. Siya nga nakakain ng Chips Ahoy, corned beef pandesal, yung pinakamahal na drink sa Hayate Chabs. Tapos, ayun nga. Malakas din amats na ito ni Bricks. Kasi yung pagkwento niya sa akin, guys, ganito, nasa ER kami. Meron ka bang ID ni Perlas? Gumanon siya sa akin, sabi ko, syempre kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Kasi parang first of all, it's 4 a.m. 4 a.m. siya ng madaling araw. Tsaka bakit sa akin ka humihingi ng ID? Andyan. So parang, nag-overthink na ako, naghimatay ba si Perlas to a point na hindi niya mahanap ang sarili niyang ID? Ganun, parang kung ano pumapasok sa isip ko. Ako naman, syempre nag-freeze ako sa live kasi syempre tumitingin ako sa inyo. Kasi sabi ni Dada, wag mo daw halata sa live kasi baka mag-worry daw kayo. So sabi ko, syempre wala akong ID. Bakit meron? Sabi niya, hindi, sige Jinho, papunta naman na din dito si Nico. Siya na lang kausapin ko. Tapos nag-hang up siya. Siyempre, hindi niya in-explain sa akin kung ano yung sakit niya, kung okay ba si Perlas, at bakit sa akin naghahanap yung ID. Kaya ito si Praning, pinatay ko agad yung live. Guys, thank you guys for watching. Di ba? Kunwari walang nangyayari, tapos pinatay ko yung live, tapos sumugod ako. Dala ko power bank, dala ko electric fan, baka sakali need ni Perlas, ganun. Nagdala din ako tubig, ganun, tumbler. Tapos ang ending, ay nako, pagdating ko doon, syempre sa QC pa yan. Sabi niya, ba't ka nandito? Anong ginigil ako sa'yo? Syempre guys, message ko si Bricks. Yun pala, walang signal dun sa ER. Kaya hindi niya ako ma-replyan. Tapos ako guys, as in, tinawagan ko si Kaloy sa IG. Doon kami nag-uusap ng lahat Sabi ko, Kaloy, si Perlas, nabalitaan mo ba? Sabi niya, meron kuya? Kasi si Kaloy, inaantay niya si Perlas. Sabi ko, Kaloy,
meron ka ba ID dyan ni Perlas? Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi ko alam pero hanapin ko daw. Parang sanay ata siya parang ganun. Tapos sabi ko sa kanya, hindi kasi si Perlas nasa ER daw. So ayun, sinugod ko sa ER, nag-drive ako ng 11 kilometer. Tapos ang ending na, ganun siya. Buisit. May video ako niyan guys, i-post ko. Kasi nagpaalam naman ako kay Perlas kahapon eh. Sabi ko, Perlas, pwede ko ba i-post yung kalokohan mo sa ER? Kalokohan natin sa ER. Sabi niya, sige. Ay, ayan guys. Tas ang ending, di ba, naka-dextrose siya kasi nga may acid siya. Tapos, alam mo, so mga 4 something AM, na-confine siya dun sa ER. Tapos ang ending, lumabas kami lahat ng hospital ng mga 7:30. 7:20? Mga 7:20 AM, 7:25. Hindi magandang prank. Hindi naman po siya prank. Ano lang po, nagpraning lang ako. Di ba, guys, ganun ako eh. It's also somewhat my fault. Kasi wala naman mali sa sinabi ni Dada naman na... Wala naman po siya na sinabi na naghimatay or ganun. Sadyang nag-overthink lang ako. Tsaka syempre, naisip ko din po na, dito sila nanggaling. So baka I somewhat feel responsible. If ever na... Tapos inisip ko, hindi ko kasi alam na acid reflux pala yun. Akala ko nung una, dahil sa allergy siya na confine. Kasi guys, pag allergic reaction, tapos, kumbaga, umabot ka ng level na na-confine ka, kung ano-ano nasa isip ko, baka hindi siya makakahinga, ganun. Baka hindi, di ba? Parang, akala ko kasi ganun. Yung pala, acid reflux. Kasi ang daming namamatay dahil sa allergic reaction guys di ba? Yung lalo na yung mga may peanut allergy po, tapos nagmamaga yung throat nila, yung respiratory system nila, di ba? So akala ko ganun ang level of emergency. Kaya sumugod po talaga ako. Tapos alam mo ba, 2 hospital yung pinuntahan ko kasi nung una sabi syempre wala naman shinare si Dada. Mini-message ko siya, "Uy, anong hospital kayo? Sabi niya, i-update kita. Hindi ako in-update. So, ang ending, naghula-hula na ako. Tapos, minessage ko si Kaloy. Kaloy, asan yung Kaloy na nasa ER daw si Perlas, pero hindi nasabi sa akin ni Dada kung anong hospital. Do you have any clue? Ganon, sabi ni Kaloy. Kuya, kung si Ate Perlas ang na-hospital, for sure dito yun. Ito yung malapit sa amin eh. Parang ganon. So, sumugod ako doon. Tapos, nung nandun na ako sa mismong first hospital, nakatanggap ako ng message galing kay Nico. Nasa ibang hospital sila. So, nag-drive ako. Nag-U-turn ulit. Nag-drive ulit ng 5 kilometer. Total of 15 kilometer. No, I'm a Capricorn. My birthday is next week. So sabi ko, ay nako, nakatanggap ako ng message galing kay Nico. Kasi hindi guys, kasi walang signal si Dada dun sa ER. Nung una, inis pa ako kay Dada eh. Sabi ko, ikaw kasi, bakit kasi kulang-kulang yung information mo? Sabi ni Dada naman, nagigets ko naman si Dada. Hindi, sorry kasi nag-fill up ako para kay Pat. Kasi nangihina talaga siya, sumusuka daw talaga siya. Ganun daw siya, hindi daw siya makaka-fill up ng form. Tsaka walang signal sa ER, which is true. Nung dumating ako dun, dyan, parang wala akong signal. Both Globe and Smart ko, walang signal. Sobrang caring. Guys, you guys don't have to applaud us for this. Because they're all gonna do the same for me also. And I know that. Sana. Buisit. 15 kilometer din ride mo tapos ni rock and roll. Sabi niya, ba't ka nandito? Nakatusok siya dito, dextrose. Ba't ka nandito? Sabi ko, syempre
Siyempre, napraning ako. Nasa ER daw. Kala ko kung ano nangyari sa'yo. As in, minura-mura ko talaga siya. Parang si Ate Samantha talaga yung ano ko, bunganga ko noon. Shout out sa'yo, Ate Samantha. Yung sabi ko, hindi kasi acid reflux. Sabi ko, ha? Acid reflux? Akala ko allergic reaction. Ayun nga, pero okay na yung allergic reaction ko. May asthma daw ako. Ganun. Visit ka. Saan yung pangkilay ko? Di ko mahanap yung pangkilay ko. Ayan, guys. Oo, so ang ending sa ER, sorry din po sa mga nasa ER po. Siguro nagulat sila, isang batalyon lang kami. Isang batalyon na tao na nandun. Like, ako, Nico, Kaloy, Vrix. Tapos yung driver ni Vrix. Acid reflux. United Nation. Oh my God! Yan. Speaking of United Nation. Edi, sumugod kami. Hindi ka kasi basta-basta, papasukin sa ER. Nagtanong sa akin si Kuya. Sino po hanap nila? Sabi ko, hindi po kasi yung friend ko po na-ER daw po, na-confine po daw po ngayon. Parang 30 minutes ago po, Patricia Fontanares, ganon. Sabi niya, sino? Yung ba yung Nigeria? Sabi ko, ano po? Nigeria. Nigerian po? Oo, Nigerian. Di ba siya ba yun? Yes po. Umuo na lang ako para makapasok agad. Tapos may isang nurse na parang iba't ibang nationality kayo nandito, sir. Parang ginanyan da ata si Vrix o si Kaloy. May Koreano. May Black American. 'Di ba? Si Nico ang puti, mukhang kano, 'di ba? Si Vrix din. Nigeria daw, sabi ko. Nigeria? Nigeria po? Tawa ko na. Promise, di ako gumagawa ng kwento. Kahit tanong nyo pa si Kuya. Huwag nyo ko i-cancel dyan ng cultural inappropriation or whatever. Siyempre guys, walang masama doon. Hindi niya, nakita niya kasi nagmamadali ako. So kung ano-anong ginagamit niyang term. Kasi nakikita niya nagpapraning ako. Kasi pawis ako, takbo ako ng takbo. Layo pa ng parking lot sa harap ng ER. Peste na yan. Nabasa pa yung pants ko sa putik. Kasi yung pay parking dyan kasi, dun sa lapit ng hospital na yan, hindi siya yung magandang parking lot. Alam niyo yung, yung parang bahay lang, garage lang. Kaloy! I miss you, Kaloy! Ay, tas ang ending ngayon guys, parang na-confine siya. Tapos kami tatlo nila Vrix, nag-ML lang kami sa waiting area kasi nakakahiya na. Ang dami namin sa ER. Kala mo Queen of England ang na-confine talaga, sobrang OA. Tapos si Perlas, nakatulog siya ng mga 2 hours ganun. 2 hours, 1.5 hour. Magagalit si Perlas sa akin pag mali yung share kong info. Di ba, Kaloy? Gaviscon, yes. Yes. Tsaka maliban kasi sa acidic, din siya eh. Kevin, have you seen my eyebrow gel? Ano yung tsura? Yung maliit. Hindi ko mahanap. Hindi ko alam. Yes, nag-ML kayo, di ba? Hay, nako. Tapos, ayan, Kaloy. Oo, nag-bonding kami sa ER. Sabi ko nga kay Nico, siguro tumatawa na sila Kuya Guard.
Nung una siguro iniisip ng mga guards, grabe ang babait naman ng mga kaibigan na to. Sinugod nila yung kaibigan nila. Acid reflux lang naman. Tapos ang ending, hala, ginawang Tisonet ang waiting area, ang ano. ML kami. Nag-ML kami, nagtutrash talkan kami. Papa mo! Diba? Grabe ang bonding. Sarap. Ay. Kaya nga nung nakauwi ako, 8 AM. Pero syempre guys, thankful pa rin kay Lord na hindi nangyari yung yung kinakatakutan ko or whatever you call it. Ay, dito pala yung gel, visit. 'Di ba? First bonding for this year, 'di ba? Sa ER. Tama ka diyan, Kaloy. Unang bonding ng Timber Dagulan. ER. Tapos kinabukasan may may parang birthday ako ng Pearly Shell. Isa din yan, kaya hindi ko ma-confirm kasi hindi ko alam kung tuloy si Pat. Anong gagawin ko dun kung hindi tuloy si Pat, 'di ba? So inantay ko muna yung confirmation ni Nico kung tuloy ba si Pat kasi nga surprise siya para kay Pat, 'di ba? So dapat di ka magtatanong kay Perlas, malamang dapat di niya malalaman, 'di ba? So ako nag-aantay lang ako. Si Nico, anong oras siya nagising kahapon? Parang mga 7 siya nagising. Wala, na lahat ng body clock namin dahil kay Pearl. Again guys, this is just a friendly kwento lang po. Please don't bash Perlas or anything. Wala lang, memorable talaga. First time ko magsugod ng ER para sa kaibigan. Kasi first things first, wala naman akong kaibigan. Tapos second, ako yung lagi usually may masakitin. May mas bobo pala sa akin. Hindi. Balak nga dun sa ER mag-meet and greet. Yun nga sabi ko kay Kaloy, tuloy ba bukas? Hindi ko po alam, kuya Ano nga, Bisaya. Hindi ko po alam, kuya Sabi din ni Nico, tignan muna natin, ganun. What if dito na lang mag-meet and greet? Dito na lang mag-birthday sa Lumpumsi? Tanong sa akin yung Pearly Shell, di ko ma-confirm. Pero at the same time, di rin namin ma-share kung ano nangyayari kay Perlas at the moment. Kasi, di ba, baka mamaya super mag-worry kayo. Di ba? Nico daw nagbayad ng bill. Oh, ang bait. Pero bait ni Nico, no? Pero syempre hindi ako magbabayad, guys. Wala akong pera. Wala rin pera si guys, tulungan niyo si Pearl. I mean, ako din. Wala ako sa lugar para, manghingi ng tulong para sa kapwa ko na ako din mismo. Like, ako mismo, mahirap din. Pero, guys, bigyan nyo kami ng trabaho. Kami tatlo po nila, Bricks at si Pearl. Please. Please po. Tulugan si Pearl, walang pera. Tulungan nyo kami! Uy guys, hindi kami nag-e-eme. Totoo yan, wala kaming racket. Promise. Promise. Hindi po kami nanlilimos. Ang hinihingi po namin is trabaho. 'Di ba? Wag. So, baka mamaya may mga magsasabi dyan na, libos ng limos. Hindi po kami humingi ng pera. Humingi po kami ng trabaho. Pero mas okay din kung pera. Hindi, joke lang.
nangingi po kami ng opportunity kasi we're gonna do our best naman po. Marunong naman po kami magtiyaga at magsipag. We just need yang tiwala. Diba? Ganun na rin. Hindi naman. Joke lang. Next guest naman po. Yes! Nakausap ko na si Nix and si ano din po, si Sai. Nakausap ko na din si Sai. Sabi nila, ako na lang daw magbigay ng sked. So, I think, yan, pinahinga ko muna yung sarili ko itong 2 days. Yesterday. And today, may isushoot lang ako. And then, mamaya siguro, ayusin ko yung sked ko. Kasi guys, syempre, pag magsushoot ako, hindi naman availability ko lang ang usapan dyan eh. Dapat yung cameraman ko din. Kasi hindi ko kaya, I can't do it myself. Diba? It's me, no need to know na one private matter. Ano daw? Ano po yun? Oh, thank you po sa pagtanggol. Ayan. Tapos kahapon nung pumunta ako sa birthday. Diba, edi kahapon surprise yan para kay Perlas, diba? Na-prepare ng mga pearly shells, diba? Tsaka Jeff Pat, admins. Ayan. Shout out po sa inyo. Kahit onti lang natin. At least masaya. Sana masaya kayo kahapon. Ayun. So, surprise na naman! Si Perlas. Sabi niya, okay, the 18 roses. 18 roses? 25 na siya? 25 na yun. 25 siya. 18 roses. The first, ang una sa 18 roses, sabi ko, hawak ko yung, nung una, di nila binigay sa akin roses. Pero ako daw yung unang papasok. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung saging dun sa table. Sa catering. Hawak ko yung saging, inopen ko. Ginobe! Ayan, lumuhod ako. Tapos, syempre, ang itsura ni Gaga, ang itsura niya, ako yung unang pumasok, itsura niya, hey, ba't ka nandito? Parang, kasama ko lang yan kagabi. Sabi ko, gago to. Tapos syempre, pagpasok ko, subo ko agad ng banana. Ganon. Pero hindi niya sinubo. Tapos tsaka na nila inabot sa akin yung roses. Hello, Miss Iwa! Ayun lang. Ayan. Tapos, di ba, ang kasunod sa akin, oh, the next roses is, thank you po, YMLs, Brian! Hello, Brian! Hello! Sabi ko, hindi ganun reaction mo sa akin kanina. Gaga ka. Iniwan kita sa ER. Diring-diri siya sa akin. Tas nung pumasok yung YML, kilig na kilig. Tas nung pumasok si yung Sorry guys, I suck with names. Sino yung pinakakuya ng YML? Sino po yung pinakakuya ng YML? Sorry, yung the vocalist. Yes, si Kuya Josh. Nung pumasok si Kuya Josh, umiyak siya. Umiyak siya. Sabi ko, Hoy! Bakit pag ako, diring-diri ka? Sino kasama mo sa ER kagabi? Kaninang umaga pala. Umiyak siya. Sabi niya, hala, busy sila. Busy din ako! Kasi sobrang busy din ako! Puta. Siyempre guys, wag nyo true friendship. Again guys, ito po ay for fun lamang. No need to bash anyone, okay? Just listen to it very lightly. Ganun po ang true friends. Yes, I mean, BFF things, yes. Pero syempre guys, nagpasalamat naman siya sa akin. Pero wala lang, hindi niya maitago yung reaction. Buisit siya. Pag kila Josh umiyak, tapos sa pinakahuli, syempre si Nico na yung pinakahuli.
Kilig si Gaga. Yakap agad. Yun yung nasa story ko. Yakap agad. Naka. Ayan. So, sobrang nainggit. So nabuisit ako. So, alam niyo yung ginawa ko? Niyakap ko din si Nico. Gaga ka. Kala mo, ikaw lang ha. Nico. Sabi ko kay Nico. Nico. Ay. Oo, si Nico yung niyakap. Bakit ko siya yayakapin? Diring-diri siya sa akin. Kala nyo si Patricia yung yayakapin ko. Hindi. Patas tayo. Vlog yan feeling, hindi ko alam kung vlog, pero may videographer kahapon, kagabi guys. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa vlog na yan. Hindi ko alam kung para kay Per ba yan, or para sa event yan, montage ba yan. Binalag niya, o yun, Kaloy. Buisit siya. Sabihin niyo sa akin kung nag-OA ako. Pag yan hindi sinama ni yung editor ni Perlas, talagang pupuntahan ko yung editor na yan Yung itsura niya nung pumasok ako. La! Gano'n. Tas hawak ko saging. Buisit siya. Nakakamiss agad si Perlas. Pero like, 'di ba? Ganon kami. 'Di ba? Close. Close, open, close. Yung pagbuhat sa sofa with Nico. Ay! Nakita mo? Nagbuhat kami ng sofa ni Nico. Tapos yung host namin, si Miss A. Wait lang. Ay, iyak ako. Wait. Bawal yan. Hindi, wag na. It's not, baka, bastos na. Baka tama na yan. Wala, galing nung host namin. Galing, pero ang galing nung host. Sobrang taas ng energy niya. Di ba guys, syempre nag-host din ako. Alam ko yung like good way of hosting. Sorry. Hindi kasi guys, si host medyo wag na guys, sorry. Ayoko. 'Di ba Kaloy, delikado, wag na. Basta sinabihan ko yung host. Trabaho din TikTok ka dyan. Delix, wag. Ay, yung sofa. Yung sofa kasi sabi kasi nung organizer, di ko alam kung sino yung organizer. Hindi organizer, yung may-ari ng venue, parang venue person, ganun. Sabi nila, parang okay, can we please have a group photo? Punta po kayo ng stage. Guys, di ko alam kung napansin nyo, dun sa picture namin, medyo mababa yung ceiling. Tapos, alam mo naman, ang tatangkad namin lahat, di ba? Tsaka yung YML boys. So, hindi kami kita pag nakatayo kami sa stage dahil sa yung fake plant. So, ang sinabi sa amin is, ang sinabi ng manager ng CS, parang road manager ata ng CS, sabi niya, parang mas maganda ibaba yung couch. Tapos walang gumagalaw. Sabi ko, Pat, ikaw na lang. Ikaw na lang magbaba ng couch. Ending, sabi ni Pat,
Sabi ni Pat, si Nico na lang. Oh, di ba? Mahilig naman talaga magbuhat-buhat yan sa stage eh. Hindi ko alam saan galing yung joke na yan pero parang may inside joke ata sila. Si Nico mahilig magbuhat ng mga gamit sa stage. So iniwan si Nico talaga mag-isa magbuhat. Naawa ako. So umakyat na din ako. Tinulungan ko siya. Nagbuhat ng fan. May binuhat kasi siya na fan sa stage. Gets? Yun pala po yung inside joke nila. Tinulak niya si Nico. Ikaw na lang magbuhat. Ikaw na lang magbuhat dyan, mag-isa. Mahilig ka naman magbuhat ng mga bagay-bagay sa stage. Gumanon, so tinulak niya. Yun pala. Tapos iniwan talaga nila si Nico mag-isa. Sabi ko, grabe ka naman. Yun pala yun. Selos naman to si Gaga. Pinunta. Na-ER ka pa nga eh. Last gig. Yun ba yung sa Mindoro sila? Hala, nag-message. Nagulat lahat sa group niya sa Siyempre, hindi mo akalain. Hindi ko din ma-imagine, si Nico magaganyan. Nagbubuhat pala yan. What if ako na next? Di na siya ulit makakasayaw. Diba? Si Joy ka na ngayon. Oo naman. Siyempre, any stories with my baby Pearly and Dada Bricks. Wala lang, it was so fun. Tsaka kami, ang dami din namin quality talks nila Pearl, si Bricks. Siyempre maliban dun sa podcast namin, nag-usap din kami in private. Sabi ni Pearl tsaka si Brick sa akin, Jinho, ipanindigan mo yung Squid Game mo na yan Ang dami na agad nag-e-edit dahil sa sinabi mo. Thank you, Ate Jenny! I love you! Sabi ko, Pearl, gagawin ko naman talaga yan kung may budget tayo eh. Budget lang ako. Siyempre, pera naman talaga yung problema dyan. Alam mo naman, passion ko din gumawa ng malalaking project na content. Sabi niya, sige, maghanap tayo ng ganon-ganon. Tapos sabi ko sa kanila, parang, sabi ko, alam mo, tayo kasi, sorry guys medyo na real talk, pero sabi ko, alam mo, tayo kasi, medyo nakakatawa lang. Sabi niya, bakit? Sabi nila, bakit? Puro tayo, sana wag nyo kaming kalimutin. Putang ina, wala naman tayo ginagawa as group. Kaya, bigyan natin sila ng... diba? Puro tayo, wag nyo kaming kalimutan, mga Team Bardagulan, ganon. Tapos wala naman lang tayo ginagawa as group. Ano yun? Kaya sabi ko, kaya din tayo, tiyaga din tayo, mag-collab tayo. Diba? Puro funny moments sa real, 'di ba? Tapos tawang-tawa si Perlas. Sabi niya, "Oo nga naman." Sabi ko, 'di ba? Kasama lang tayo pag may bayad. Don't forget? Ako nga kinakalimutan ko na. Nakakalimutan ko na eh. May Team Bardagulan pala tayo. Paano pa sila? Again, this is just real savage talk only. It's not directed towards anyone. Hindi kasi guys, syempre, din yan, sa kahiyaan din yan.
Kasi guys, everyone is so busy, nakakahiya din mag-ayos or mag-aya kasi we respect each other's time. So, feeling ko dun nang gagaling yung yung parang ayaw namin i-pressure ang isa't isa. So, ang ending, walang nangyayari. Sabi ko, ako na lang. Kahit walang TF ha. Kung pwede token of appreciation. Let's do it for the people. So, ayan. Itutuloy po namin ang Squid Game or ang Squid Game basta we have the right budget and my sponsor, I guess. Oo. Hi Frankie, may shoot lang ako. Hindi dito. Kunwari, no, I want it to be legit. Hindi po ako nanlilimos sa inyo. Like, ang ibig ko pong sabihin, kunwari, for example let's say, ano ba? Ba't naisip ko dog food? Hindi, nag-iisip ako ng example ng sponsor. Ang unang pumasok sa isip ko, dog food. Bastos din eh. Oh, kunwari, pedigree. Hi guys, welcome to today's episode. Blah, blah, blah. Today. Hindi pwede Lux, guys. Kasi iba-iba ang... Magkaiba kaming ambassador. So, hindi pwede. Siguro in collab. Kagaya ng meet and greet. Pero hindi pwede competitor brand eh. Parang, okay, so today's this Squid Game with Team Bardagulan wouldn't have been possible with our sponsor Pedigree. Ayan, kasi nakatrabaho ko na yung Pedigree one time. Okay, Pedigree, the best dog food, the best affordable and hygienic dog food out there. And to show you game number 1, mukbang, pukerat and perlas. Pasok! Come! Kain ng dog food. Diba? Na-imagine ko na yung itsura nila Fuker at saka si Per. Ma, hindi ako aso. Thank you, Wingay! Miss Wingay, thank you po. Talo si Mama. Ayan, ganun. Tapos kahit wala akong kinita kasi sana mabawi lang sa revenue. Sa views, ganun. Dog show pala. Welcome to the dog show. Hindi na Squid Game, dog show na siya. Tsaka gusto ko kasi maayos, syempre. Tsaka I don't know with other prod, pero ayoko yung makakarinig po ako ng hindi. Kasi may mga po ito, this is not directed towards anyone or something, pero based from my experience and from what I've seen, may mga iba po kasing may mga malalaking shoots na hindi pa bayad yung mga cameraman, yung mga sound engineers, ganon. Ayoko po mag-ganon. Tapos ang dahilan daw dun is kasi hindi pa bayad yung nag-organize. Ayoko nang ganon. Gusto ko una palang bayad na lahat. Para wala akong iisipin. So ako, I'm not gonna start it unless wala akong budget. Hindi po ako maghahanap ng abono or something na, no. Pag prepared na budget, tsaka na i-go. I don't work like that. Si Ate Jenny is here. Oo, work is work talaga sa akin, guys. Tapos sabi ko kay Perlas, ay nako, Perlas, itong podcast pa lang sumasakit yung ulo ko. Paano pa kayong Squid Game?
Reply mo ako. Sorry. Ate Jenny, di ko pa birthday. May papadala ata si Ate Jenny. Diba? Kahapon birthday ni Perlas. 14 pa naman birthday ni Perlas. Setting spray. I think ang good setting spray po is I only use Charlotte Tilbury. Ayoko kasi yung setting spray na masyadong harsh. Ito gamit ko pag ano, yung parang medyo ano. Ito gamit ko pag kagaya ng meet and greet na parang I'm gonna sweat a lot today. Wala akong time mag-retouch. Ito. Hindi nagagalaw. Hi, Miss She! Welcome back! Thank you. You're welcome! Ayoko kasi yung... Pero sabi nila maganda daw po yung ano, tier tsaka easy. Yun yung medyo ano, mid-class, ganon. Hindi siya luxury, ano. Pero sold out yung easy. Inaantay ko nga din ma-restock eh. Ang tagal. Same tayo, January. Tsaka guys, ang dami palang Capricorn sa YML. Si Nico lang ang hindi Capricorn. Si RZ Capricorn. Si Brian, birthday niya ngayon. Tsaka si Josh din, December 27. Nasa rin. Hindi ko mabasa yan, Ate Jenny. Paano yan? Charot. Ano ba? Sarado. Ah, yes! Black Nasa rin pala. Dun sa may bandang Quiapo. O nga pala. O nga. Tama. Oo. Hindi naman lahat ng part ng Manila, guys. Pero dun kila Ate Jenny, oo, tama. Pero Ate Jenny, ang aga pa rin, ha? January 5, ha? Highlighter, I use Korean highlighter or this Oprah. It's orange up. Ang tagal ko tuloy mag-makeup kasi ang dami kong kwento. Tay. Wait lang, naiihi ako. Ay. Diba? Very dewy look. Ay. Dewy bow. It's very pink. Hi, babe. I love your get ready. Thank you. Wait. Look, wala pa ako. Oh, look at these crusts. Why are you dry as fuck? Sorry. Hey.
Ask lang, Kuya Gino, balak mo pa dagdagan yung piercing mo. Gusto ko eh. Pero hindi naman ako addict na sa piercing, syempre. Piercing tour? Okay, hold on. Alam mo, mahilig ako mag-brush up ng hair kasi babagsak to mamaya. So, yan. Rabanas piercing. Ito yung tatlo. Medyo mabigat siya. Kaya bala ko siyang tanggalin pa minsan. Pero makapal kasi yung earlobe ko eh. Ayan. Tapos ito po. Simple. Stud. Nalagyan ng foundation. Pero ayan. And then we have this one. Ito po, industrial po. Ayan. Medyo mahaba. Sobra pala. Okay lang. Maganda siya eh, ganyan. Tapos, ito po from Rabanas Piercing. Ito, same lang sila, pero mas makapal. Huwag ikaw maglagay sa may part ng eyebrows mo. Pangit kaya dito. Irreversible kaya. Masyado bang bad boy? Hindi kaya ako tatanggapin dyan sa... Bakit? Go. Name yung pink na setting spray. Pink? Ito, one size. Sephora. Guys, wag nyo to bilhin sa ano yun? Sa Orange app. Download kayo ng Sephora app. Manggagaling sa Singapore. Mas mura dun, Sephora. Laki ng patong pag Orange app. Tas minsan peke. Ito guys, waterproof talaga. Uy, pag nagamit mo to, kahit mag-swimming ka, paglabas mo. Kaya hindi ko siya inaaraw-araw. Kasi iniisip ko, sobrang tapang neto eh. Tinangkay mo ba yun natutulog? Parang ang bigat niyan sa ears. Ito po, hindi po. Actually, hindi ko tinatanggal. Kaya nga nasusugatan ako eh. Gumaling na siya, pero... Yeah. Sunscreen. Wait. I have a sunscreen record. It's really good. This one. Dati Round Lab yung favorite ko. Ngayon, ito na. Sobrang gaan niya eh. Laki! Thank you! Ito na nung si Monica, dumaan lang parang fairy godmother lang ang poor chat. Maliit ba yun? Parang laki. Thank you, Ate Jenny. May pinalalamog siya. Mukhang malaki. Tatawa naman ako sa itsura ni Kuya. Parang, okay na. Oh my God. Ang tinis ng boses mo eh. Sorry, what happens to you? Ay, naka-headset, sorry. Guys, mag-end live na ako kasi ayun nga, may shoot. I have to shoot something, a content. Ow. God bless sa inyo. Right. Ayan, nababa ko na yung bangs ko.
Not sure. I'm planning to color my hair jet black. Bye-bye! Try ko mag-live later kung kaya ng katawan ko, guys. Bye-bye! Thank you po!